fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every
deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Roman Catholic Church. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa OSAS is biblical. So affirmative dito, syempre si Pastor Ray ng Baptist at negative naman si Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, so hindi naman sila bago, no? Ayan, so nadidinig ko. So mga kapatid, rules natin, yung rule number 1, yung limit sa pagsagot. So 20 seconds yung inyong sagot every question. Rule number 2, yung categorical or close-ended question. So dapat mamili muna bago tayo mag-explain ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rules natin. Kung hindi mo masagot ng direkta ang tanong or wala doon ang sagot mo sa pagpipilian, pwede kayong gumamit ng 10 seconds na pagpapaliwanag agad. So walang objection pag ginagamit ang 10 seconds na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang question ay sino, magbibigay ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, Bible and chapter and verse, so we expect na nagbibigay ng ganon. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap pa din na valid answer mga kapatid. Rule number 5, limit sa first stand. So doon sa first stand, doon sa first cross examination ay doon na kayo magtanong sa inilatag ng katunggali. At during sa rebuttal, doon pwede nang itanong ang lahat mga kapatid. Itong rules na ito mga kapatid, hinihikayat talaga ito na makinig sa presentasyon at I hope na doon kayo magtanong doon talaga sa nilatag pa. Pero kung sumasagot naman, kahit hindi nilatag, so okay pa din. Rule number 6, ang debater na makatanggap ng 2 warnings sa akin. So may disiplina yan, 1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, so no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero meron akong pinapahintulot ng mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, yung mga ganon. Pwede pa yan sa akin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung matanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng mga sensitive question or personal question. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules. Ito yung mga first impression mga kapatid. At siyempre, ang aking pasya laging final and executory yan. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisibing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. At napakatagal ko nang nagmo-moderate online mga kapatid. Ako po ay isang Catholic at ako
po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At naka-live tayo ngayon, I think dyan kay Brother Eugene at dito din sa akin. So mga kapatid, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa ating rules? Yes, bro. Hindi. Opo, Affirmative muna. moderator. Okay. Ang negative, sumasang-ayon din, no? Sige, bro. Lahat, Okay. sumasangayan tayo, bro. Wala Okay, nang thank ano. you. Okay mga kapatid, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa hindi nakakilala at baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito at dito na nga kayo ngayon, nagkaharap na sa isang maginoong debate. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Pastor R.A. Puentes po ng Cebu New Testament Bible Baptist Church. Tayo po itatayo bilang affirmative sa ating aral na ito at ito pong hamon na ito, I believe, ay ako yata yung nag-post. Tapos si Eugene yata yung naghamon. So yan, atin pong kinasahan agad yan. Basta aral po natin, ay handa po tayong makipaglaban sa diskusyon basta atin pong aral pinag-uusapan. So ako po ay sana ako po ay nag-hope, no, hoping na meron po tayong matutunan po sa latag o kaya sa side ng Roman Catholic, lalo na po sa mga CFD kung paano po nila gibayin ang tema na ito. At ang aking pong dalangin ay sana po ay maunawaan po ng mga kaibayo sa pananampalataya. At lalo na po sa aming mga kapatid sa pananampalataya ay kanila po itong paano ba madepensahan, sila po ay matuto po dito ngayong gabi na ito. So maraming salamat at tayo po ay gabayan ng Banal na Espiritu para mapaipahayag po ang buong katotohanan po sa aral natin. Maraming salamat. Okay, so yung ating tututol naman, ang pakilala ka, kapatid. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Sa mga hindi pa nakakalam ko, ako nga pala si Brother Eugene Gapo, sa membro ng Catholic Faith Defender at Bible Apostle Net of Columbus Council number 17367. Sa binigay na detalye ni Sir Puentes, kukulang-kulang po yun. So, bakit nagawa itong debate? Una, itong vlogger natin na Catholic na galing Jehovah's Witnesses, si It's Joey, nalimutan ko sino yung kompleto pangalan nun, shout out po sa'yo. Meron siyang post ba yun o video, na patungkol sa usas, ng usas ay walang kwentang doktrina, yung ganun, sinuway po ni It's Joey yung usas. At si Puentes naman, parang na-trigger. Sabi niya, post niya, kakasa ka ba sa debate? Nakita ko post niya. Sabi ko sa sarili ko, bakit itong si Puentes, wala namang ibang ginagawa, kundi pinatulan yung babae. O ito, hamunin ko itong si Puentes patungkol sa kanilang doktrina. Kaya, hinamon ko siya ng debate kung kakasama sa ganyang klaseng debate. Kasi pangit naman, lalaki ka, pagkatapos babae, hinamon mo. Maliban na lang, siguro, kung yung babae naghamon sa'yo, pwede yan. Pero kung naghamon ka ng babae, parang, ano yan, hindi naman natin siguro masasabi parang kamaklaan o ano, pero pangit kasi, awkward kasi. So, ako na ang titindig bilang isang negatibo, kaya nagawa itong debating ito. At si Puentes, sa totoo lang, maraming bisis na po yung gustong magkikipag-debate sa akin. Naghamon, maraming bisis na yung naghamon na debate kami. Ako lang yung ayaw. Ako lang yung parang, hindi lang, wala akong type sa kanya. Hindi ko siya type. Pero ngayon, na-trigger ako sa post niya eh. Kaya ngayon, ang first meet po namin ni Pastor Puentes from Cebu ba yata to? Ito yung pinaka-first meet po namin sa debate. Siguro si Puentes, marami na mga Catholic Faith Defender na nakadebate, pero ngayong gabing ito, ang first meet po naming dalawa. Magandang gabi at maraming salamat po. Okay, thank you then, negative. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, ganitong mga debate, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid, kung saan man kayo nanonood ngayon, either kay Brother Eugene or dito sa Russia TV mga kapatid. Kung nandyan kayo sa Facebook,
meron tayong keyword mga kapatid ha, na at highlights or at followers kung meron kayo nun. So, i-type nyo lang yan sa comment para lahat ng inyong mga friends, mga kapatid, nakatag sa live na ito at mas madami pang makapanood ng mga ganitong pag-uusap. So, again, just comment at highlights or at followers. So, mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at ang ating topic again. Osas is Biblical. 10 minutes para kay Pastor Ryan Fuentes ng Baptist. Your time starts now, bro. Alright, magandang gabi once again. Ngayon po ay titindigan natin po ang aral natin. Totoo po yung pinapahayag po ni Eugene Gapo na mayroong babae na nagpo-post po umaatake nang wala namang kwentang atake sa Osas, kaya kailangan po nating na ituwid. So ngayon ay naghamon po, ito tingnan po natin kung ano pong magagawa ni Eugene sa ating tema, because ito po yung mangyayari mga kapatid, mga kaibigan. Ang mangyayari mamaya ay hindi niya gagalawin yung mga premises natin, bagkos siya po'y magbibigay ng mga talatang hindi niya nauunawaan, number 1. And then number 2, ito po'y out of context o kaya again pinipilipit na mga talata. At number 3, ito po ay ikontra nila sa mga talata na ilalatag nating wala naman silang tutol, bagkos mamaya, lalo na po sa cross-examination, aamin po ito, o kung hindi aamin ay magkabuhol-buhol po, maiipit, kung hindi maiipit, aamin o kaya mag-red herring na lang o kaya iiwasan po yung mga tanong. Ito po yung mga mangyayari maya-maya. Abangan nyo po mamaya sa cross-examination natin. So ngayon po, ang topic po natin, once saved. So ito ba ay biblical? Ang once save, always save, ito ba ay biblical? So mga kapatid, ay dapat po natin unawain na tayo po ay tumutukoy sa kaligtasan. Kung bakit po once save, always save, ibig sabihin na minsang maligtas ang isang tao, minsan lamang pong iligtas ng Panginoong Hesukristo, at yung kaligtasan na yan ay hindi po yan maiwawala. Biblical po na mayroong kaligtasan na hindi maiwawala, hindi mapuputol, hindi mapuforfeit, hindi babawiin ng ating Panginoong Diyos. So una sa lahat po, dito sa talata ng Hebrews, no, dito po sa Hebrews, ito po yung once save, always save na marami pong mga talata, pero dito lamang po tayo muna. Sa Hebrews chapter 5 verse number 9, ito po yung nakasaad mga kaibigan. Dito po sa verse number 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation. Talking about the Lord Jesus Christ, He is the author of eternal salvation. Ewan ko kung sino po yung author ng temporary salvation. Kasi yung once save, always save, yan po ay eternal salvation. So wala nang iba kundi yung Diablo po, yung author ng temporary salvation. Dapat po eternal salvation ang ino-author ng Panginoon Hesukristo. Kaya once save, always save. So una sa lahat, ano ba yung hindi natin dapat pag-usapan? Okay? So sana kung ito'y marunong, ito si Eugene, marunong ito makipagdebate, dapat yung premises, lahat ng mga verses, ito yung kanyang gigibain, babanggain, pamamalian, at hindi po siya maglalatag ng itong, hindi niya titirahin itong 4 na hindi dapat pag-usapan. Una sa lahat, yung hindi dapat pag-uusapan namin yung how to be saved, paano ba maligtas, kasi po ang once save, always save ay biblical, hindi po patungkol sa paano maligtas. Ito po ay ang kaligtasang eternal security o hindi mawawalang kaligtasan, ito ba ay biblical o hindi. Okay? Number 2 na hindi dapat pag-usapan, yung mga gawain ng mga naligtas. Alam po natin sa John 10:27, ang gawain po ng mga naligtas, sila po ay nakikinig sa boses o sa tinig ng ating Panginoong Hesus at sila'y sumusunod sa Panginoong Hesus. Yun po yung mga gawain, and that is not the topic of this debate. Number 3, yung pag-alam kung sino-sino yung mga ligtas, hindi po natin gawain yun at hindi po yun yung tema kung sino yung ligtas, sinong hindi. Hindi po natin gawain yan. Ayon po sa Roma 8:16 at saka sa 1 John 5:10, yung pagkaalam ng sino yung ligtas o hindi, una ang Diyos lamang po nakaalam dyan. And then number 2, yun pong mismong tao na sumampalataya. For example, ako, alam ko na ligtas ako at hindi ko trabaho alamin kung sino ang ligtas o kaya si Eugene ba ligtas ba o hindi ko po yun trabaho. And then number 4, of course, yung apostasy in the church, yung meron pong umaalis sa local churches, hindi po yun yung tema. Kasi po, talagang meron,
Kasi ayon po sa 1 John chapter 2 verse na paki-mute po 'yun. Paki-mute po yung sali pa yung tuko eh. Paki-mute po. Yan, salamat. Okay. So ngayon po, ayon po sa 1 John chapter 2 verse number 19, may mga umaalis po sa local churches. At ang sabi po ng Biblia, itong mga ito ay hindi po sa atin. Okay? 1 John chapter 2 verse number 19. Ayan po, sabi, they went out from us but they were not of us. Bakit? But they went out, sabi dito, if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Kaya yun po yung ibig sabihin. Kung tunay na ligtas po, hindi po yun aalis. Now, meron po tayong parable of the prodigal son na kung siya po'y anak, tapos umalis siya, lumayo siya, o kaya nagkasala siya sa kanyang ama, pero nung bumalik siya, siya po'y nananatiling ama. So, hindi po yan yung issue. So, dito na po tayo sa premises na hindi magigiba ng mga sinumang tao. Sinong mga kulto, hindi po nila magigiba ito. Bakit tayo naniniwala na OSAS is biblical? It's because talagang minsang maligtas ang tao. Ayon sa Biblia, talagang hindi na po yan mapapahamak. Dito po sa unang premise natin, yung once saved, okay? Yung salitang once saved, yung minsang naligtas. Unang-una, siya po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Alright? Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So ngayon po mga kapatid, yan po ay ligtas. It's because, ayon po sa Romans 8:16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. And then, dalawa lamang pong pamilya sa mundo, no? Anak ng Diablo, anak ng Diyos. Nasa 1 John chapter 5 verse number 1 John chapter 3 verse number 10. So yung ligtas doon, of course, yung mga anak ng Diyos. Na yung mga anak na yon, yun po yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at sila po pinagkalooban ng maging anak. John chapter 1 verse number 12, but as many as receive Him, to them give He power to become the child or the sons of God. So ngayon po mga kapatid, yung pagkaanak po, hindi po mawawala yon. No, hindi po yun maiwawala hindi po yun bigay bawi ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya once saved, always po, always saved. Ibig sabihin, once a son, always a son of God. Yun po ang ibig sabihin ng once saved, always saved. So biblical po yun talaga. Number 2 na premise, yung pong pagtanggap ng banal na, ng buhay na walang hanggan, no? Yung pagtanggap. Pagka ang tao makatanggap ng buhay na walang hanggan, permanent po yun kasi nga walang hanggang buhay po yun eh. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 10 verse number 28, and I give unto them eternal life and they shall never perish. Ayun po ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo, they shall never perish. Hindi na mapapahamak. Pero itong mga kulto, ipapahamak pa nila yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ganyan po sila kakulto, mga kaibigan. Pero ayon po sa Panginoong Jesucristo, yung mga tupa ng Diyos, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan at hindi na po sila mapapahamak. Ayon po sa 1 John chapter 5 verse number sa John 5:24, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan, sila po ay hindi na mapapasok sa hatol, paghatol, hindi na po. In fact, wala nang hatol sa John chapter 3 verse number 18 sa mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya napakalinaw po na biblical talaga itong eternal security na pagka minsang maligtas, hindi na mapapahamak. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lalo na po sa John chapter 11 verse 25 and 26. Sabi po dyan, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And he that liveth and believeth in me shall never die. Yun po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Pero sa kanila mamamatay pa. Bakit? Antikristo. Number 3 na premise na hindi nila magiba-giba. Ito pong nakatanggap ng tatak ng banal na espiritu. Bakit ligtas ito? It's because yung nakatanggap ng banal na espiritu, Romans 8:9, yan po ay mga kay Kristo. Pag wala kang espiritu ng Panginoong Jesucristo, hindi ka sa Kanya. Kaya yung nakatanggap, sila din po ay tagapagmana. Yan po yung Roma 8:14 hanggang 17. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ayon sa Biblia, sa 1 Peter chapter 1 verse number 4, yung manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na nakalaan sa langit para sa atin, yun po yung mana. In fact, yung banal na espiritu, ito po'y tinatawag sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Ito po ay earnest of our inheritance, down payment po ito. It is a pledge for the security of the rest. Kaya talagang permanent po ito. Ayon po sa Panginoong Jesucristo, John 14:16, permanent. Ayon pang kay Apostol Pablo, Episyo 4:30, ito po'y itinatak hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya minsan makikita po natin talaga mga kapatid, mga kaibigan, itong aral na ito
talagang biblical po ito at hindi po ito mababali ng sino man. Kasi po ito po ay aral ng Panginoon Jesucristo na ang taong minsang maligtas hindi na po yan mapapahamak sa impyerno. Yan lang muna po. Salamat. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Eugene ng Catholic, 7 minutes. Your time starts. Pa-unmute bro. 7 minutes. Hello. Proceed bro. Okay, madinig ba ako, bro? Sige. Unang tanong, sa dinami-dami ng mga sitas na binanggit mo, Hebrew chapter 5 verse 9, etc., lahat ng mga binanggit mo, mayroon ka bang nababasa na usas? Yes or no? Meron po. Implied po yun dahil ito po ay tinutukoy po natin patutunayan, hindi po babasahin sa Biblia. Ang debate po, Eugene Ga po, ay patutunayan. Kaya napatunayan ko po, implied na naandoon po sa making mga premises ang osas. Next question. Okay. Next question. Alin ang tunay na maliligtas? Yung usas o yung sumusunod sa kalooban ng Diyos? 10 seconds. Proceed. 10 seconds Ang tunay now. na maliligtas po ay yung pong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. 16 ng Acts chapter 16 verse 30 and 31. 10 Objection, seconds. Mr. Moderator. Bro, wala tayong objection sa 10 seconds bro. Ayon sa rules. Tama. So proceed ka sa ano bro. Okay. So, itong sabi niya, usas, biblical. Ngayon ang tanong, sinong apostol na nangaral na usas? Sino daw? Ay, ang dami. Si Apostol Pablo, yung binasa ko, Apostol Juan, Apostol Pedro, sila po, lalo na ang Panginoong Hesukristo. Sila po ay nangaral na yung pong pagkaanak ng Diyos, yung pagkatanggap ng buhay na walang hanggan at tatak ng banal na espiritu, permanente yun, hindi po yun bigay-bawi. Next question. Ang sabi niya, apostol at si Kristo. Ngayon, sa nakaraang debate niya in a previous debate, merong video, nakita ko. Sabi niya, iwan ko kung sino po ang nagpangalan ng usas. Ngayon, sino ang paniniwalaan ko? Itong sinabi mong si Kristo nang galing, saka sa mga apostol, o itong sinasabi mong, hindi ko alam kung sinong nagpangalan ng usas. 10 seconds po. Proceed. Okay, ang akin pong dapat isagot po ay yung pong nangaral. Yung nagpangalan, hindi ko po alam kung sinong nagpangalan ng acronym na OSAS. Pero yung nangaral, yung kaligtasan hindi 10 mawawala. seconds. Okay. Itong tanong ko, hindi daw niya alam kung sinong nagpangalan ng usas. Pero binanggit niya dito, usas. Kaninong toro itong usas kung hindi mo alam kung sino nagpangalan? Okay. Itong ang araw na ito ay tinuturo ng Panginoong Hesukristo mga apostol nga. Hindi po yung pagpangalan, katulad naman ng Trinity, pinangalanan ni Tertullian, ibig sabihin nung wala pang pangalan, hindi pa totoo. Gamitin naman mo utak natin. Next question. Next question. Binanggit nga dito sa kanyang payag, kung tunay na ligtas, pag siya nga alis, ay hindi na po maliligtas. Ngayon, aaminin mo sa pamahayag mong ito na mawawala pala ang kaligtasan kapag siya'y umalis. Yes or no? No. No. Kasi po mali po yung inyong quotation. Wala ngang talatang ganyan eh. Kasi po ang sabi po sa Biblia, John 10:27, yung tupa, hindi yun umaalis. 1 John chapter 2 verse 19, yung tupa po sumusunod kay Kristo. Yung mga kambing yung maalis, yung 1 John 2:19, yung hindi sa atin. Next question. Next question. Okay. Kasi ang sabi niya, next question na, kasi sabi niya, kung tunay na maliligtas, pag siya'y aalis, hindi na po maliligtas. So, nasaan ba ngayon? Ang tanong ko, nasaan ba ngayon ang usas dito na kapag siya'y umalis, hindi siya maliligtas? Nasaan ang usas dito? Okay, ang tanong po nasaan? Nandoon po sa aking mga talata, John 10:28, John 14:16, Ephesians 1:13 and 14. Yung kinote mong talata, walang ganyan eh. Walang sa tamang salin ng Biblia, walang ganyan.
Wala po akong nilatag na ganyan dahil wala pong talatang ganyan. Kuro-kuro mo po yan. Basahin mo yung talata muna. Next question. Next question. Okay. Ito next question. Ilang minuto na ba, 2 moderator? minutes and 31 seconds. Alright, sige. Salamat. Next question. Dito sa Biblia, sa St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Nananampalataya kay Kristo. So, naliligtas na. Nangaral pa ng pangalan ni Kristo. Nagpalayas pa ng demonyo. Nagpagaling pa ng may sakit. Ang tanong, ito ba'y usas? Yes or no? Hindi po. Dahil ayon po sa verse 23, hindi nga kilala ni Kristo. John 10:27, my sheep hear my voice and I know them. Yung talata mo, verse 23, hindi kilala ni Kristo yon. Kaya hindi po yon osas, hindi nga mga ligtas yun. Yun yung example ng mga kulto. No? Puro gawa, pero hindi naman sumampalataya at hindi nakilala ng Panginoon Jesucristo. Yung osas yung nakilala ng Panginoon Jesucristo, mga tupa yun. Next question. Next question. So, ibig sabihin, nangaral ni Jesucristo, nagpalayas ng demonyo, hindi kinikilala ni Kristo, ibig sabihin, walang silbing usas mo ngayon. Sagot. Hindi po, hindi nga yun mga ligtas. Yun ang example ng mga kulto, kagaya ng kayo, no, nagpalayas ng demonyo, pero hindi naman kilala ng Panginoon Jesucristo dahil hindi naman kayo ligtas eh. So yung mga ligtas ay nandoon sa John 10:27, hindi po sa Matthew 10 at 7:22 and 23, hindi po. Hindi po yan osas, hindi po mga ligtas yan. That's 1 Next minute. question. Next question. Next question. Sang-ayon ka ba na ang kaligtasan ay promise pa yan ng ating Panginoon? Yes or no? Yes or no? Yes, sa mga sumampalataya. So pagka ikay sumampalataya na, once saved ka na. Promise po yan kung siya'y nangaral. For example, John 3:16, nangaral pa lang siya. Promise yun. Ang sumampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sumampalataya ka na dahil pangako yan, di ibig sabihin, may buhay na walang hanggan po. Next question. Next question. So, promise, ibig sabihin, hindi pa natutupad. Promise pa. Tama, mali? Tama, mali. Mali po. Matutupad yon kung ma-meet mo yung kondisyon. Ang kondisyon, sumampalataya. Kung nangaral pa lang, pangako. Pero pag ma-meet mo na yung kondisyon, sumampalataya ka na, yun yung kondisyon. Ang resulta po, kaligtasan, buhay na walang hanggan, gagawin kang 7 anak, minutes na. bibigyan ka ng... Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa kanyang presentasyon, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Jan Quaresma. Wala na si Gapo, dili kasabot kay dili mo tuo sa kaluwasan. Shoutout Bro, Mr. Moderator. Oh, bro. One round lang ta, bro. Kay gabiin na po kayo magturang sa bro. Ay, ganito bro. Syempre depende yan sa inyo, bro ha. Pero ganito kasi yan bro, nagkasundo kayong Sige. nagkasundo kayong dalawa doon sa set of rules ko. Ang gusto ko lang kasing i-inform sa iyo, baka kasi magtuloy-tuloy si Pastor Fuentes kahit wala ka ba at pinapayagan ko yung ganun. So pwede sa iyo bro, pwede yan na nangyayari naman yan. Pero one round lang ta, bro, kay wala nang kibali. Last question ko na to ba, magtanong siya sa akin pagkatapos conclusion na kagad. Naintindihan ko bro, pero pero again, pag tinuloy pa din ni Pastor Fuentes kahit wala ka bro, magpapahayag siya. Ganun yung sige bro, kasi masyado na malalim yung gabi, alas 9 na. Alright, so sige. Bro, proceed ka bro. 10 minutes bro. Salamat, Negative proceed. Alright, so dito mga kapatid, salamat nga pala ulit kay Fuentes. Alam ninyo, gibang-giba yung kanyang usas. Walang silbi yung kanyang usas. Walang silbi. Bakit? Ito mag-umpisa ako sa mga sitas na binanggit niya. Walang nababanggit na usas. Paano naging usas yan? Alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin ng usas? One save, always save. Kung ikaw ay ligtas na, hindi na yan mawawala. Para sa kanila, secured ka na. Di ba yung sinabi niya? Pero bakit sinabi niya dito? Kung tunay kang ligtas, pag ikay umalis, ay hindi ka maliligtas. Akala ko ba'y secured na?
Oy, Puentes! Oy! Akala ko ba'y secured na po? Bakit hindi maliligtas pag ikaw ay umalis? Kahit anong alis mo, secured ka na, di ba? Pag sinabing secured, walang makakaagaw sa'yo niyan. Secured ka na, di ba? Kaya nga, ano bang ibig sabihin pag may security ka? Oh. Naku si Puentes. At saka, ang usas po, hindi, bakit natin masabing hindi biblical speaking? Biblical speaking, walang kahit isang apostol na nagsasabing one sip, always sip. Puro-kurot sarili lang yung pag-intindi ni Puentes. Paano kasi yung inyong religion, tatag lang ng tao? Kaya, di ba, nagtanong ako sa'yo, sinong apostol? Sabi niya, marami po. May binanggit ba yung mga apostol na usas? Wala. Ikaw nga nagsabi, iwan ko kung sino ang nagpangalan ng usas. Hindi mo nga alam Pagkatapos binanggit mo yan sa inyong presentation, nakakatawa ka. Nakakatawa, Puentes. Anong klase to? Oh, alin ang tunay na maliligtas? Ang usas o ang sumusunod sa kalooban ng Diyos? 10 seconds. Ibig sabihin din nyo sagot. Wala naman siyang paliwanag. Tignan ninyo. Sinabi ni Kristo, ayan ito ginamit ko sita sa Biblia. Ayan, sabi niya, may mga taong nananampalataya, grabing pananampalataya nila, nangaral pa ng pangalan ni Kristo, pinangaral pa ng mensahe ng Diyos, nagpalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit. Ang nangyari, hindi kilala ni Kristo. Akala ko ba'y may usas dyan? Once saved, always saved. Kaya nga nasasabi natin, sabi mo save it. Naniniwala na po ng Panginoon nyo, nangaral pa nga Bakit pagdating ng paghuhukom, hindi kilala ni Kristo yon? At sabi mo, mga anti-Kristo. Di kayo yon. Kayo yon. Oh, di ba? Sabi niya, ligtas na kami. Secure na yun, kaligtasan namin. Hoy, Puentes, baka nakalimutan mo sinabi sa Biblia. King James Version, Holy Bible, King James Version. 1 John chapter 2, verse 25. Gibang-giba yung usas mo. Sabi dito, kaya natin, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Pangako pa yan, promise pa yan. Kaya natin matutupad yan. Pag tayo po ay yung bang tayo'y kuwan, yan bang, sabi saya pa na, makapadayon, makalahutay. O, di ba? Kailan matatanggap natin yan? Pag araw na po ng paghuhukom, saka na po tayo magkakaalaman, saka na natin malalaman yan kung tayo ba'y ligtas o hindi. Dahil dadaan pa tayo sa prosesong paghuhukom. Hebrew chapter 9 verse 27, mamamatay ang bawat isa at pagkatapos ng kamatayan, huhukuman siya ng Diyos. Paano hukuman ng Diyos? Roma 2:6, sa pamamagitan ng gawa. Saan ang usas mo dyan? Walang usas. Sabi niya, secured na po kami. Ang sabi ni Kristo sa Biblia, ang siyang nagliligtas sa kanyang sarili, mawawalan. Saan mababasa? Mateo 16:25. Tawa ka naman. Sabi mo wala na. Insured na kami. Secured na ho kami. Uy, sabi ni Kristo, pag kayo po ay magsasabing kayo'y wala ng one is mawawalan kayo ng buhay. Kawawa naman po Puentes. Uy, promise pa yan. Kailangan natin malalaman na tayo ligtas pagka namatay tayo at pagkatapos nating huhukuman ng Diyos. Kasi kapag once saved, always saved, wala nang hukom na mangyayari. Bakit may paghuhukom pa? Tingnan mo yung Biblia, basahin natin, baka hindi niya nabasa to. Ano bang comic siguro yung binasa ni Puentes. Sinsa na sa termino pero medyo masakit Ayan, nasabi dito. 9:27 po ng King James.
at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi ko nga matanong sa kanya kanina kasi sabi niya, minsan lang maligtas ng Diyos ang isang tao. Ano ba yung minsan? Sa Bisaya pa ng minsan, usahay ra. Minsan sa may kalayaan tayo'y magkatagpuan, may mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Oy, minsan lang pala. Kailan itinuturo ng Diyos minsan? Alam mo ba kung ano yung minsan? Sometimes. Alam mo yung sometimes? Kawawa naman itong mga payag ni Fuentes. Sabi niya, minsan lang maligtas ng Diyos ang isang tao. Uy, minsan, sometimes. Nakakatawa tong theology mo, kaya nga may kantsaw sa gilid-gilid ng inyong theology. Tontology po yun. Tonto. Bakit tonto? Tingnan ninyo, sometimes lang. Iligtas ka ng Diyos sometimes. Ano ba yung sometimes? Minsan. Saan mababasa natin sinabi ng Diyos? Minsan lang kayo na ililigtas. Minsan. Ito, galit na yung isang kasama niya. Bastos na tayo magsalita. Nasasaktan na sa mga banat. Walang usas. Di nga alam kung sinong nagpangalan ng usas. Kung may, pagka sinabi nating debate, para po tayong nagkakaso nito. Para nagkakaso, we have to provide an evidence. Sabi mo, sariling opinion mo lang yun Hindi usas siguro yung utap. Mas lamang pa yung utap doon sa terminal ng bus. Mas mabinta pa. Yung inyong usas, wala. One save, always save. Si Judas, saan napunta yung kaluluwa niya? Naging alagad siya ng Diyos. Si Kristo, di ba? Naging alagad siya ni Kristo, naging apostol siya nung nagbigti siya. Yung bininta niya si Kristo, yung kumaliwa siya kay Kristo, yung guhuda siya kay Kristo, ligtas pa din yon. Sabihin mo, hindi tama yung usas. Kasi kapag once saved ka, hindi na mawawala yun si Judas. Napupunta ba sa langit yung kanyang kaluluwa? Sabihin na lang natin, bukas na ang araw ng paghuhukom. Si Judas, mapasa langit ba yung kaluluwa niya? Iwan ko. See? Kaya, Fuentes, huwag mong ipipilit, isuksok. Huwag mong isisingit yung usas mo. Nagbasa ka ng sitas, Hebrews 5:9, wala naman John 10:27, Roma 8:16, unang 1:5, Roma 8:16, unang 1:2:18. Tingnan ninyo walang binanggit mismong usas. Utap siguro meron. Utap meron. Sabi, ikaw po ay magiging kaaway ni Kristo. Kung Antikristo sa magandang balita, kaaway. Sa King James, Antikristo. Bakit nagiging Antikristo? Kapag ikaw ay umalis sa fellowship of Christ. Ibig sabihin, pag umalis ka sa simbahan na itinayo ni Kristo, magiging Antikristo ka. Ngayon, naging kaanib ka ng simbahan ni Kristo, ligtas ka na ba? Yes, of course. Sabi ni Fuentes kanina kung tunay na maliligtas, ay hindi siyang aalis. Ngayon, paano pag umalis? Hindi na ba siya ligtas? Hindi na. Ay nawawala yung kaligtasan. Saan na ba yung one save, always save mo? Ay nako! Fuentes! Magtanong ka dito sa mga verse. Baka kung ano yung mga tanong-tanong mo dyan, ay wala. Okay, so dyan nagtatapos. Bakit mag-challenge ka pa? Okay, time na. Hindi ko tatanggapin yung challenge mo. Time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Salamat, Mr. Moderator. Ang ating first presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Pastor Rian Fuentes ng Baptist. Your time starts now, bro. Okay, una kong katanungan, dahil negative ka sa tema na biblical yung OSA, so ibig sabihin, ikaw po ay
tumututol na yung kaligtasan hindi mawawala. So para sa iyo mawawala yung kaligtasan. So Yes, tanong ko po, mawawala. Eugene. Yes. Teka, Ikaw naman wag ka munang sumabat. Tapos, sige. Continue pa, Pastor. Ka munang sumabat. Unang katanungan ko po sa iyo, ikaw ba ligtas na, yes or no? Mr. Moderator, Time stop. objection. Objection, proceed. Hindi naman issue namin, siya na nga nagsabi na hindi pag-uusapan namin at hindi issue namin dito kung sino yung ililigtas, ligtas na ba tayo o hindi. Ngayon, tatanong sa akin ng ganyan, ay naku, yung usas mo, focus ka doon. Okay. Ay naku. Okay, so I think ang objection dito yung parang hindi daw yun yung pinag-uusapan. Pastor Ray, meron ka bang counter objection or magde-decide na ako? Pinag-uusapan natin kaligtasan, moderator eh. 'Di ba? Nabanggit niya na pangako papunta pa ako doon, pangako pa daw eh. Tema naman 'yon eh, ayaw niyang sagutin, mag-ano na lang siya. Okay. So judgment natin mga kapatid. Unang-una, mag-cite ako ng rule. Meron tayong rule na pwede kayong magtanong personal question sa mga debater. Pwede ding tanggihan mga kapatid dahil doon sa nature ng tanong gaya ng mga personal question ba. Ngayon, before ko hatulan yung parang yung pinag-uusapan ba, gusto ko lang tanungin muna si Pastor Ray kung ano yung kinalaman nito sa OSAS, yung pagtatanong mo sa kaligtasan patungkol kay Eugene. Kasi tutol po siya na ang kaligtasan permanente, hindi mawawala. So sa kanya mawawala. Kaya kailangan nating tanungin kung siya ba ay ligtas para matukoy natin kung talagang ligtas siya para matanong natin kung mawawala ba yung kaligtasan niya o hindi. Okay, so dito mga kapatid, as a moderator, again, hindi ko ginajudge kung it follows or not. Basta pinapaliwanag at pinopoint niya na meron daw tong kinalaman sa OSAS yung pagtatanong niya. So tinatanggap ko to as a valid question. However, pwedeng tanggihan ni Brother Eugene dahil personal question to. Plus, meron din siyang karapatan mag 10 seconds. Pwede din i-explain. Bro 10 Eugene, seconds bro. proceed. 10 seconds, tatanggihan ko yan. Bakit? Siya na nga mismo nagsabi, hindi naman namin dito pinag-uusapan kung sino yung naliligtas. Tatanungin mo ako, kung ligtas na ba ako, hindi. Bakit? Kasali ba ako sa naliligtas? Kung sabihin ko sa iyo, ligtas question. ako. Kung sabihin ko, Next hindi, question. 10 seconds, next. Teka. Next question. Naniniwala ka ba na naligtas sila Maria at mga apostol? Naniniwala ka ba as a Roman Catholic apologist? Naniniwala po kayo, hindi? Yes, nasa langit na yon. At yon yung totoong naliligtas dahil una, sila yung nakatanggap ng mga pangako sa 1 John chapter 2 verse 25. Dahil sila yung sabihin na lang natin na yung mga santo sa langit na. Sila yung totoong hindi na maaagaw yung kaligtasan nila. Next question. Dahil nasa langit na. Ikaw, buhay ka pa. Okay. Sabi mo totoo silang hindi maaagaw ang kaligtasan niya, so hindi na sila mawawala. Tanong, yun bang pahayag mo na yon ay nasa Biblia ba yon na yung kaligtasan nila Maria at mga apostol hindi na mawawala? Nasa Biblia o wala? Bro, yung kaligtasan nila nasa Biblia ba? Teka. Yes, bro. Objection. Time stop muna. Objection muna, Pastor Ray. Ano yan? Ang tanong ko po, moderator, ay oo ba o hindi? May categorical doon. May categorical kung nasa Biblia ba o wala pala. Nasa Biblia ba o wala yung kanyang pahayag na yon? Okay. Objection to plus may clarification na pagpipilian nasa Biblia ba or wala yon. Brother Eugene, pipili ka ba bro or magka-counter object ka muna? Okay. Pipili ako bro. Ito nasa Biblia ba daw? Okay, Yes, so bro. Eugene, gusto ko lang i-confirm kung ano yung pinipili mo, nasa Biblia or wala. Yes, nasa Biblia bro. Okay, yung, proceed. yung si Maria nasa langitan, nasa Biblia bro. Explain. At yun, natanggap nila yung... Hindi, mag-explain pa ako bro. Yes bro, proceed. Sige. Natanggap niya ang kaligtasan yung pong pagkatapos ng kanyang kamatayan kasi po si Mother Mary suffered a temporal death. Kaya nga siya dinala ng langit. Ikaw, buhay ka pa at sabihin mong ligtas ka na. Ay mali po yun. Kaya yung usas mo, walang kwenta yun. Sige. Next question. Okay, next question. Sabi mo nasa Biblia. So ibig mong sabihin, yung palang kaligtasan na hindi mawawala, katulad na kaligtasan na natanggap ni Maria at mga apostol,
nasa Biblia yon na hindi mawawala yon. Yes or no? Yes, pero hindi Yes. yung usas mo. Yung usas na sinasabi mo, hindi yon. Iba yung nasa Biblia, sinabi ko. Natural lang naman makatanggap ang mga apostol ng kaligtasan na hindi mawawala. Nasa langit na. Ikaw, nagsasabi kami ligtas na, kami secured na. Paano secured kayo? Now, nasasala na ba kayo sa paghuhukom? Next question. Mga kayo nagkaharap ni Kristo eh. Next question. Okay. So ang ibig mong sabihin na sa Biblia, nag-yes kayo. Ibig mong sabihin, biblical yon o hindi biblical? Yung sa mga apostol na... Teka. biblical. Okay. Time Objection. stop muna. Objection. Proceed, Pastor. Categorical muna bago mag-explain po. Ano Yes, muna bro. yung pagpipilian? Ito, yes bro. Yes, Wait lang, bro Eugene. Biblical ba o hindi? Oh, yan. Biblical o hindi po yung So, bro pagpipilian? Eugene, yung pagpipilian, biblical ba daw o hindi? Oo, biblical bro. Biblical, Pero proceed. hindi yung usas niya. Hindi yung usas niya. Yung ibig ko sabihin na biblical, yung kanilang kaligtasan na hindi na mawawala kasi nasa langit. Yun po yung biblical. Paano ko tinutulan yung kanyang payag? Kasi sabi niya, kasali daw sila sa once if always save. Paano kasali kayo? Buhay pa kayo eh. Hindi pa nga alam nyo kung impernong patutunguhan nyo bukas o kung ilang kayo mamamatay. Pagkatapos, nadamay mo yung sinasabi kong nasa Bibliang nangaligtas. Wala na, nasa langit na yun. Si Maria nasa langit na. Oh, naliban na Next lang. question. Kung pagdidebatean natin yan, ibang usapan Okay, na yan. next Nasa langit na question. si Maria. Next question. Next question. So ayon sa iyo ay biblical nga. Pero ang sabi mo hindi yung osas ko. Tanong ko sa iyo, ang tinututulan mo ba yung osas na in general o yung osas namin? Meron bang nakalagay na namin diyan sa tema? Walang nakalagay na namin pero sarili mo yung interpretation. Yung tinutulan ko, yung sarili mong interpretation at yung tema mong tinindigan. Eh yung binanggit kong naliligtas, yung hindi na mawawala, yung mga apostol, natural yon. Kasi sila, tapos na yung kanilang buhay dito sa mundo, namamatay na sila, sumasalangit na yung kaluluwa nila, nasa langit na. Ikaw, buhay ka pa, sabihin mong ligtas ka din. Paano yan? Next question. Bulok na usas yung doktrina nyo. Okay, next question. Next question. Sabi mo, yung buhay na walang hanggan ay pangako pa lang at sa iyan may matatanggap mo pagkatapos ng hatol. Ang tanong ko sa iyo, confirmation, nakatanggap ka na ba ng buhay na walang hanggan ngayon? Hindi pa. Hindi pa, kasi hindi pa tayo namamatay at hindi pa tayo hinuhukuman ng Diyos. Tayo po ay nagsisikap pa lang ngayon. Kaya nga, gumawa tayo ng kabutihan para naman sa araw ng paghuhukom ay tayo mapuntang langit. Yan na ngayong always save na tayo doon sa langit. Wala nang demonyo makaagaw natin doon. Pero ikaw nagsasabi, usas, kami, apil, kasali. Paano kasali kayo? Ba't hinuhukuman na ba kayo? Nagkaharap na ba kayo ni San Pedro na Panginoon? Next question. Wala yung usas Okay. mo, bagsak yun. Next question. Sabi mo hindi pa. Kung hindi pa, ang kaligtasan po yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Sabi mo hindi ka pa nakatanggap. Kung hindi ka pa nakatanggap, Eugene, ano yung iwawala mo na hindi mo pa natanggap? Anong iwawala? Ano yung ibig sabihin na iwawala? Ipaklaro bro. Okay. Linawin natin. Time stop muna, no? Ganito. Time stop muna. Gusto kong i-ano lang sa record ng debate natin na merong clarification sa Brother Eugene doon para ma-stop yung time natin tapos ika-clarify ni Pastor Ray. Proceed. Okay. Sabi mo kasi hindi ka pa nakatanggap ng buhay na walang hanggan. So, ngayon, ang tinutulan mo po, yung kaligtasan ay maiwawala. Sa amin kasi hindi. So, ngayon, kung hindi mo pa natanggap yung buhay na walang hanggan, ano po yung iwawala ninyo, Eugene? Gayong hindi mo pa natanggap itong buhay na walang hanggan. Ano ang iwawala ninyo? Anong ibig sabihin na iwawala? Bro, klaruhon. Kung sa'yo iwawala, iwawala. So, ganito. Okay. Next question. Ganito, wait lang. Libog isa So, bro. Nalilito kasi. Ganito, bro, klaruhin mo, Eugene. Kung ano yung iwawala? Wawala yung ano. Ganito muna mga bro ha. So, isang clarification lang every question tayo. Tapos, kung yun lang talaga yung clarification na available, yun lang talaga yung maibibigay ko. Pero kung hindi pa klaro, pwede mag 10 seconds or talagang in-next question. Bro Eugene? Next question natin. Wait lang. Depende ito kay Brother Eugene. Bro Eugene, next question mo ba? Or Ito na lang bro. Baka naman kasi sabihin ng kanyang mga alipuris na hindi ako nakasagot. Again, sabi niya, ano daw Proceed. mawawala Sagot mo to. sa akin? Ano daw mawawala?
ang kaligtasan ko ay mawawala ito kapag ako po ay hindi matitinong membro ng loob ng simbahang Katolika. Ikaw na nga nagsabi na kung tunay kang ligtas, pag-alis mo dyan, kung ikaw ay umaalis, hindi ka na maliligtas. Yun po yung mawawala Next question. pag ikaw umaalis. Last Okay, 50 seconds. inaari mo ba na ligtas yung nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Inaari mo bang ligtas yun? Hindi. Inaari bro, pero nandun na yun sa langit. Dito, wala pa yan. O sa langit, wala buhay na walang hanggan yun. Wala nang kamatayan, nasa langit na nga eh. Yan po yung promise ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ni San Juan, unang 1:25. Walang osas kasi kapag tingnan mo, si Judas, hindi nga naligtas si Judas. Uy, sige, next question. Next question. Okay, next question, yung mga apostol ba nakatanggap ng buhay na walang hanggan, buhay pa o hindi? Ano yung tanong? Ang mga apostol ba ay? Nakatanggap ba sila ng buhay na walang hanggan noong buhay pa sila o hindi pa? Hindi pa bro, sinisika pa nila yun. Kaya nga nangaral sila eh. Si Judas, nakatanggap pa yun. Time. Nagbigti siya. 7 Wala minutes na. time. Okay. So gusto ko lang kung magko-continue pa ba si Brother Eugene or Alas 9 naman bro. 1 round na lang ta bro. Ay si Puentes na lang yung magpapatuloy dyan kung kuhan. okay. So, thank you Brother Eugene at mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At gusto ko din i-confirm kay Brother Eugene kung magiging wave kasi lahat ng time ni Brother Eugene dito. Pero kay Pastor Ray, magko-continue ka pa ba or okay ka na din? Pastor Ray? Mag-rebat pa lang ako, rebat na lang tapos okay na. Okay, so 10 minutes Pastor Ray. Okay, so una sa lahat mga kapatid, ito nga perception natin na tuwang-tuwa tayo kasi po yung latag niya una sa lahat walang kabuluhan mga CFD, ibig sabihin mga kapatid, wala talaga sa hulog itong mga CFD na ito, no? Talagang nakakahiya po, no? Ang inyong ginawa kayon na Eugene Gapo, pinahiya mong masyado yung CFD. Ay papakita ko po sa iyo paano mo pinahiya. Una sa lahat, ikaw po ay nagsasabi na hindi biblical po yung osas. Wala pong tema sinasabi natin na osas namin, kaninong osas, wala po. Ang ating tema, biblical ba yung osas, yung one save, always save. Una sa lahat, yung argumento mo, pang-elementary. Wala raw nabanggit na salita. Hindi po yan debate mga kapatid. For example, yung Trinity sa tamang salin ng Biblia, Douay Rheims at saka dito po sa King James Version, wala namang Trinity Kasi po ang konsepto ng Trinity ang nandoon, hindi po yung salitang Trinity. Hindi po magiging tama po ang isang aral kung doon ka nakabatay po sa titulo nito, kundi doon sa konsepto. Ngayon, meron palang konsepto, nakakatawa ito, no, mga kaibigan. Kung ako lang si Ibding ngayon, kinakakahiya kita, Eugene Gapo. Wala ka sa hulog makipagdebate. Nakakahiya po kayo. Kaya kayo mga kaibigan Katoliko, mag-isip-isip muna kayo bago kayo magsunod-sunod sa mga CFD. Marami namang mga CFD matitino. Ngayon, ang sinasabi niya, hindi raw biblical yung osas. Pero naniniwala siya na si Maria at mga apostol, hindi na raw mawawala ang kaligtasan nila. Nandoon na daw sila sa langit, pambihira. O di ibig sabihin, saan ba yun natutunan mo, Eugene Gapo? Sabi niya sa Bible daw. Biblical ba yun o hindi? Sabi niya, biblical, pambihira ka. Dito ka pa, tawang-tawa ka pa. Tingnan mong kayabangan mo. No? Pride goeth before destruction. Nakakahiya ka kasi nagpapatunay ka na ang kaligtasan mawawala. Itinanong kita, kasi ang kaligtasan, yung pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ba itinuturing mong ligtas? Sabi niya, oo. O, tinuturing niyang ligtas yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Tinanong natin, meron ka na bang buhay na walang hanggan? Sabi niya, hindi pa. O, anong inawawala mo? Nalilito si Eugene. Nalilito Siguro, ewan ko, anong nainom po niya, pero nalilito po siya. Kasi po, ano ba iwawala mo kung wala ka pa? Diba, Eugene? For example, ano ba ibibigay mo kung wala ka? Magbibigay ka ng pera, wala kang pera. Iwawala mo yung buhay na walang hanggan, wala pa sa'yo. Kaya ka pala tutol sa usas kasi hindi ka paligtas.
O ano pong sabi ng aking tanong kanina? O yung bang mga apostol buhay pa, nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, hindi pa. O, nagbabasa ka ba ng Biblia talaga? Ah? Ang laki-laki pa ng rebulto ni Maria sa picture mo, mga kaibigan. Yun ang problema, puro ka Maria, wala kang Bible eh. O basahin nga natin, 1 John chapter 5 verse 11, kung nakatanggap ba yung mga apostol, lalo na po yung kanilang mga tinuturuan, ng buhay na walang hanggan habang buhay pa sila. O ang sabi po dito, 1 John 5:11, and this is the record that God hath given. O mag-aral ka muna ng English, kung ano pong ibig sabihin ng present perfect tense. Hath given. Nangyari na ba yan o wala pa? Buhay pa sa Apostol Juan dito? Yung argumento mo na, ibig mong sabihin? Pangako pa lang, pangako. Pangako yan kung nangaral pa ang Panginoong Jesucristo. Ang pangako ng buhay na walang hanggan, kung ikay sumampalataya, ang linaw-linaw ng John 3:16, pagtatawanan ninyo, pag magpukot kami ng John 3:16, natatawa kayo. Ang linaw-linaw dyan. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka ba? Hindi ka naman nanampalataya eh. Marian ka kasi, hindi ka naman Kristiyano eh. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, yung mga sumampalataya sa akin, may buhay na walang hanggan. At sabi pa sa Biblia, hindi na sila mapapahamak o mapapasok sa hatol. John 5:24. Hindi mo yata nililista yung mga talata. Tawa ka pa ng tawa, wala kang napamalian, umaamin ka nga eh. Pambihira kayo. Once saved, naligtas. May naligtas ba sa RCC? Si Maria at mga apostol naligtas na sa langit na. Maimpyerno pa ba yun na hindi na raw yun mawawala? Permanente na raw yun. Di biblical. Saan mo natutunan yan, Eugene? Sa Bible. Sa Bible. Biblical ba yan o hindi? Biblical. Sabi niya, biblical. Umaamin ka rin pala. Pambihira ka, nakakahiya ka. Mga CFD, ito ba yung ilalaban ninyo? Ito ba yung mga pambato ninyo? Tapos ikaw pa yung, anong sabi mo? Yung babae kasi kailangan yung, kailangan yung tanungin, kahit ganun lang. Kung hindi siya makipagdebate, hindi naman yung makipagdebate. Sabi ko nga sa iyo, kayong dalawa. Hindi mo dinala dito, dalhin mo dito. Parehas lang kayo eh. Tutol kayo ng tutol sa usas, pero hindi kayo nakatanggap ng kaligtasan. So anong iwawala ninyo? Hindi mo na naintindihan yung tanong ko. Ano ang iwawala mo kung wala ka? Hindi ka ligtas. Ang sabi ko raw, pag umaalis daw, nawawala daw, hindi ka na nakikinig. 1 John 2:19 ang sabi, yung tunay na ligtas, yung sa amin, hindi yun umaalis. Ang sabi pa, kung sila'y sa atin, hindi, sana, nananatili sana sila sa atin. Pero yung umaalis, hindi yun ligtas eh. pag mawawala daw, hindi rin mabliligtas. Sino sabi sa'yo? Ang sabi sa 1 John 2:19, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Puro ka katikisim, puro ka birada sa mga ibang hindi ka nagbabasa ng Biblia. Sabi nyo, ang inyong authority, Bible, tradition, magisterium, hindi ka nagbabasa ng Bible. 1 John 2:19, yung umaalis, hindi yun sa atin. Ang sabi ng Biblia, they went out from us because they were not of us. Hindi umaalis na wala ang kaligtasan. Hindi, umalis yun dahil hindi ligtas. Tatanungin ka, ligtas ka na, ayaw mong sagutin. 10 seconds ka, o ako sagutin mo. Kag nandun na daw siya sa langit, doon pa niya malalaman, pambihira ka. Ang sabi ng Bible, 1 John 5:13, sinulatan kayo, yung mga mananampalataya, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang malaman ninyo. Hindi mo nalaman kasi hindi ka nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo nga pinaniniwalaan yung Bible eh. Sabi ng Apostol Juan, this is the record that God hath given to us eternal life. Yung us dyan, kasama yung mga tinuruan nila. Nakatanggap sila. Ang lakas ng loob niyo, kapal ng mukha ninyo, magkiklaim kayo, kami ang tunay na iglesia, tatag ni Kristo. Hindi nga kayo mga ligtas, tatag ng Panginoong Jesucristo kayo. Pambira kayo. Tatag ng Panginoong Jesucristo, yung tatag ng Panginoong Jesucristo, mga ligtas yun, gawa 2:47. Tatag kayo ng Panginoong Jesucristo, hindi pa nga kayo maliligtas, papasok pa kayo sa hatol. Ay sabi ng Biblia, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi na papasok sa hatol. Roma 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol sa Tagalog. Tapos ipapasok mo sa hatol, John 3:18, ayun din ang sabi, wala nang hatol. Ikaw hinahatulan na ayon sa John 3:18. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, hinatulan ka na. Araw na lang ng hatol ang hinihintay mo, pero hinatulan ka na, impyerno ka na pag hindi ka sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. Maria ka ng Maria kasi.
Kaya ito ay gagawin mong ano, ha? Ito ay gagawin mong rebuke kasi ang salita ng Diyos pang rebuke, ito itatama ka. Eugene Gapo. Ha? Anong hindi mo type? Hindi type o kaya takbo ka ng takbo sa akin? Tagal mong nagpaano eh. Schedule na yata pero tumatakbo ka eh. O ngayon, nahuli ka rin. Tapos pinapahiya mo yung mga CFD. Nawawala ang kaligtasan. Pero wala kang kaligtasan natanggap. Eh, anong iwawala mo? Pangako ang eternal life. Oo, pangako yon sa mga sumampalataya. Sumampalataya ka. Pangako pa rin. Natanggap ng mga apostol, ng mga disipulo. Sa'yo hindi. Kasi nga, peke kayo na iglesia. Peke kayo. Hindi kayo totoo. Puro kayo claims. Ang tunay na mananampalataya, yun po yung tunay na iglesia na katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, tagapagligtas ang Panginoon Jesucristo yon. Efeso 5:23. Niligtas ng Panginoong Jesucristo, tapos sasabihin mo kayo hindi kayo ligtas. Kapal ng mukha ninyo, mag-aangkin kayo na tunay na iglesia. Siniloko nyo? Ang bihira. Biblical po ang kaligtasang hindi mawawala. Umamin si Eugene Gapo. Biblical po si Maria at mga apostol na nasa langit ngayon, mga ligtas ngayon, hindi na yun mapapahamak. Biblical nga talagang osas, umaamin siya. Ang problema niya, usas daw namin. Wala namang usas sa amin eh. Wala namang aming usas. Ang sabi ng Bible, mismo ang Panginoong Jesucristo nagsasabi, ang aking mga tupa ay dinirinig ang aking mga tupa, ang aking tinig, sumusunod sila sa akin at nakikilala ko sila. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi na sila malilipol. Buhay pa yon. Sinulatan mga buhay pa. Ikaw buhay ka pa, wala ka pang buhay na walang hanggan. Tapos tutol na tutol ka dito. Sana umalis ka na. Akala ko aalis ka na eh. Mamaya, cross-examine pa kitang matindi mamaya kung hindi ka aalis. Sana you repent of your sins, believe in the Lord Jesus Christ para makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang problema. Maria ka kasi ng Maria. Wala kang buhay na walang hanggan doon. Kasi ang buhay na walang hanggan nasa kay Kristo, wala kay Maria. Time. So, dito mga kapatid, dyan nagtatapos ang rebuttal ni Pastor Rayan Fuentes. At yung natitirang time ni Brother Gapo serves as way with lahat yon. Pastor Ray, mag-continue ka ba sa final conclusion? Yes, conclusion po. Diretso na po ako. Okay, 5 minutes final conclusion sa ating affirmative. Ang conclusion po mga kapatid, mga kaibigan, unahin ko po yung terminong osas po ay hindi mo talaga yung mababasa sa Biblia kasi po konsepto ang pinag-uusapan natin. Kagaya ng Trinity. Okay? Konsepto. Yung konsepto na ang kaligtasan hindi mawawala. Totoo po yun, biblical po yun. Kasi nga, aminado yung mga CFD na ang Panginoong, ang mga apostol, yung mga Old Testament saints, sila Moses, lahat pong nangaligtas na yun, hindi na yun mapapahamak. Biblical nga talaga yung osas. Ang problema, kasali ba ako? Kasali ba tayo? Tanungin natin ang Bible, hindi yung mga CFD. Kasi po ang Bible nagsasabi, kung iyong lang aangkinin na ikay makasalanan, tapos ikaw po'y nangangailangan ng tagapagligtas, lalapit ka ngayon ng Panginoong Jesucristo. Aaminin mo sarili mo, ako po'y makasalanan, Lord. Hindi ko po maliligtas sarili ko. Ikaw lang tagapagligtas, wala nang iba. Hindi ko maliligtas sarili ko. Pag gagawin mo yan, tatanggapin mo ng buong puso ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ang sabi po ng Biblia, hindi ka na mapapahamak, gagawin ka niyang anak. Anak ka ng Diyos, pupunta ka ng impyerno. Saan talata yun? Tapos, ang iglesia po, katawan ni Kristo, pupuntang impyerno. Walang ganyan sa Bible. Ngayon, ang hindi nila mag-iba-iba, ang buhay na walang hanggan yun. Walang hanggan nga lagyan nyo pa ng hangganan. Ang problema sa inyo, wala pa kayong buhay na walang hanggan, it's because hindi kayo sumampalataya sa salita ng Panginoon Jesucristo. Ang sinulatan po ng Biblia, mga buhay, hindi po mga patay. Kaya ang sabi sa 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Sinulatan tayo eh. Ang Diyos ang nakakaalam, totoo yun. Ang problema lang, ang kagandahan ng Diyos, binigyan tayo ng salita ng Diyos para malaman natin. Nagtuturo ang mga apostol, nagtuturo ang Biblia para paano ba natin malaman? Paano natin malaman? According to the Bible, sampalatayanan mo ng buong puso ang Panginoong Jesucristo.
And in fact, yung tatak ng banal na espiritu, pambihira, ipit na ipit si Buni doon eh. Hindi niya alam yung earnest. Ito ay magiging earnest of our inheritance. Yung inheritance natin nakalaan sa langit, 1 Peter 1:4. At ang earnest of inheritance natin, mga kapatid, ay yaon pong ating kaligtasan na may down payment na po, na ang tumutukoy po yon doon sa ating mamanahin. Pero yung buhay na walang hanggan, yung tatak ng banal na espiritu, at yung pagkaanak, yun po ay habang buhay pa ang tao, pag ikay sumampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesukristo, gagawin at gagawin yon. Hindi kasi sinungaling ang ating Diyos eh. Kaya ang sabi niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi po niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pero pag ikay sumampalataya sa gawa mo, sa relihiyon mo, kay Maria o kung sino mang tao, kaya wala kayang buhay na walang hanggan. Pero pag ikay sumampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesukristo, kahit Katoliko ka, ikaw po ay maliligtas ayon sa Biblia. Anong kaligtasan? Pagtanggap ng buhay na walang hanggan, tatak ng banal na espiritu at pagkaanak, gagawin ka talagang anak ng Diyos. Kaya nga, ikaw po'y pupunta sa langit at hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Biblical ba ito? Biblical na biblical. Umaamin nga po yung mga karamihang makross-examine natin dito. Kaya, we are praying for you. We love you, Catholics. CFD, we love you. Sana magkita-kita tayo sa langit. Sampalatayanan mo ng buong puso ang Panginoong Hesukristo. Pangako po yan na hindi ka mapapahamak. Aaminin mo lang na ikay makasalanan. Aminin mo, Lord, I am a sinner. Hindi ko po maliligtas sarili ko. Tapos, sampalatayanan mo na si Kristo ay namatay sa cross para sa kasalanan mo, inilibing at nabuhay maguli sa ikatlong araw. Tatanggapin mo siya sa buhay mo ng buong puso. Pagtawag, Lord Jesus Christ, I believe with all my heart that you died for my sin, buried and rose again. According to the Bible, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan eh. Kasi ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan, asa kay Kristo. He that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life. Kaya talagang biblical po na merong katiyakan dyan po sa Panginoong Hesukristo. Kaya maraming salamat mga kaibigan, mga CFD at lahat ng mga kaibayo sa pananampalataya. Sana po kayo ay magpakumbaba at tanggapin ng buong puso ang Panginoong Hesukristo at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong gabi na ito. Salamat din po kay Eugene at sa iba nating mga kaibayo. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Catholic, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko munang magpasalamat. Pastor Ray, pasalamat ko muna. Yeah, una sa lahat, salamat po Bro Rash sa yung pagmamoderate. At salamat din po sa ating mga kaibigan, kaibayos pananampalataya, mga Katoliko. We do not hate you. We love you so much. Kaya nga binigyan natin ng pagkakataon na makausap kayo ng masinsinan o kaya walang halong insultuhan. We are caring for you kasi. And salamat kay Eugene na siya pong nagano kasi gabi na rin din naintindihan natin. Pero salamat sa kanyang first part na natapos. Sana kung meron pang panahon next time ulit pero yung mas maaga-aga para sa kanyang pabor din. Maraming salamat sa mga kapatiran dyan po sa comment section, lahat ng mga nagko-comment po dyan, patuloy po tayong magpahayag ng katotohanan sa Biblia, kahit sila naman po ay mga tumututol, okay lang po yun, hindi lang natin sila aawayin, pakiusapan natin, ipipreach natin yung katotohanan. Salamat Bro Ras, salamat sa mga nagko-comment, sa lahat ng mga Katoliko dyan, o iba pang mga kaibayo sa pananampalataya. Welcome po kayo na humarap po sa amin. And huwag kalimutan po yung ating account, R.A. Fuentes Apologetics sa YouTube, tsaka sa Facebook po, The Real Baptist Christian Apologia TV. Salamat din po, Russia TV, sa inyong pagmo-moderate, Bro Rush. Maraming salamat once again. To God be the glory, great things He has done. Okay, so Russia TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Lagi pa ding naniniwala sa ating pagmo-moderate. Gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawa kanina, nandiyan si Pastor Ray ng Baptist, Father Eugene, mga kapatid. At syempre doon sa mga nag-comment, maraming salamat. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV. You can follow Pastor Ray. Meron din siyang content sa kanyang Facebook.
pwede nyong tingnan kung gusto nyo magsuri sa baptist. Syempre, kay Brother Eugene din, I think araw-araw siya nagla-live. So, kung gusto nyo magsuri sa Catholic, pwede kayo mag-follow din sa kanya. At sa akin din mga kapatid, you can follow me dahil dito ako laging nagla-live. Personal Facebook ko to, kaya medyo yung post ko patungkol sa akin, syempre, at sa debate. At isa lang yung Facebook ko din. So, maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.